Magandang araw sa ating lahat. May pag-usapan na naman tayo. Pag-usapan nga pala natin yung tungkol sa tungkol sa bata na rider, motocross rider na nasawi. Ito, pinick up ko to, no? Magkomentaryo tayo dahil nakakaawa. Nakakaawa yung nangyari. At saka, mahilig din kasi tayo sa motor. Nakikita nyo yung mga nakaraan nating video. Nakikita nyo talagang nagmumotor ako. Sumasali tayo sa endurance. May dalawang motocross sa motorbike tayo, pang trail. Yung isa DTR 125, yung isa 150. No, kaya mahilig din tayo niyan. Tsaka pati anak ko mahilig din. Nagbibisikleta. Sa mga tuwid, sports minded tayo, hindi lang motor. Dati ako naglalaro sa Paralan, varsity tayo. Hindi tayo nagmamayabang. Sinasabi ko lang na talagang mahilig tayo sa sports. Tapos yung nangyari na to, 13 years old, nasawi, no? Nasawi sa hindi magandang pangyayari. Pangit-pangit. Kaya, ayun, pinick up natin. Komentaryo tayo kasi nakakaawa. Nangihinayang. Naawa rin ako sa pamilya, no? Nagsalita yung ama ng bata. Nakakaawa na biglang nawala yung anak niya. Proud na proud tayo sa anak natin, no? May pangalan na binansagan ng King Cobra of Davao. Tapos biglang nawala. So, bago tayo magpatuloy, no? Gusto ko sana magpasalamat sa mga subscriber natin, sa mga sumusuporta. Sana at sana'y magpatuloy ang pagsuporta nyo sa channel natin, Rampage Motovlog. At saka yung sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakikisuyo tayo, sana subscribe na para masubaybayan nyo ang susunod nating mga videos. Pangit man o hindi. So, ngayon, pag-usapan nga natin yung bata. Di naman tayo nagmamagaling-magalingan, kaya lang talagang naaawa ako, kaya komentaryo tayo. Hindi natin sinasabing malaking pagkakamali nila. May pagkukulang. Walang perfecto. Yun ang masasabi ko. Walang perfecto. Kaya lang, sana hindi maulit. Kaya nakakaawa. Nasasayangan tayo. Kasi kahit ako, anak ko hindi pwede masakit pakiramdam sa isang anak na sinusuportahan mo sa mga pinaggagawa mo. Malayo lang siya sa masamang bisyo. Ito, pwede na siyang isabak sa international, pambato ng... Kasi magaling talaga, magaling. Nakikita ko yung video hindi lang nagpipick up na wala. Gusto lang magsalita. Talagang nakakita ako sa video lang, magaling talaga. Taas na ng lipad. No, sa lahat ng mga katunggali niya, siya ang pinaka kusunada, taas na lipad. Kaya bago tayo mag-umpisa, para makita nyo rin ng batang to, pakita muna natin yung video niya. Sa lahat ng bata tumatakbo yan, siya lang. Siya lang ang iba. Siya lang ang malakas talaga.
ang taas ng talon, eh ako nagpapatalon din ako. Mababa lang. Mababa lang kasi sa motocross kasi hindi naman tayo gusto ko sanang subukan pero kasi talagang dati nagtagal ako sa mountain bike, BMX. Pagdating ko sa motor, wala. Ayan, di ba? Galing, galing. Kaya, yun, di ba? Galing talaga, kaya ako nasasayangan. 13 years old. Yung dala niya, 65 cc. Kaya nakakaawa kasi ang nangyari kasi no, nagpa-practice. May competition kasi. Nagpa-practice sila, eh sabay-sabay man yun. Doon, dito, ang medyo pagkukulang kasi nagsabay-sabay sila. Yung mga bata, ay yung nakadisgrasya sa kanya kasi bata din, 15 years old. Pero hindi, yung bata na 15, na disgrasya, nabitawan yung manubila, bumagsak siya. Kaya lang, yung motor, tuloy-tuloy. Yun, tumakbo, tumilapon. Ay ngayon, yung si King Cobra naman, malayo yung location niya. Doon sa kabila, yung malaking motor. Ang problema kasi, yung isa, yung na-disgrasya, 450 cc, di ba? Yung mga bata to, 450 cc. Yun ang dinadala ng 15 anyos na bata. Ang lakas nun eh, kaya di siguro niya napigilan yung lakas. Natilapon siya. No? Na ano siya, natapon siya, tuloy yung bata. Ang problema, yung motor, tumawid sa kabila, yung saan yung nandun yung 13 years old, yung si King Cobra. Dun, sa balikat niya, bumagsak. Yun ang masakit. Malayo yung malayo. Kaya lang sabi ng tatay, oh, kaya nga sinasabi, kahit anong ingat mo, pag lalo na yun, lalo na sa mga ganyan kasi talagang yung isang paa mo nakaapak na sa hukay. Totoo yan, di yan. Kasi talagang inaano mo na yung disgrasya eh. Sinasalubong mo na yung disgrasya. Pag nasa sports ka, talagang sinasalubong mo na disgrasya. Kaya hindi natin masasabi na kahit hindi ka madidisgrasya kung mag-iingat ka, hindi pa rin. Kaya lang, may pagkukulang. Yung sinasabi ko pagkukulang, kasi ito, no? Sinabay kasi yung malaki tsaka maliit. Yung 65 cc, yung 65 cc, pag nabagsakan doon, kahit tayo mabagsakan, masakit na yun. Eh, yung mga bata, lalo na yung mga bata, 13 years old, nabagsakan na ng 65 years old, or 65 cc. Ang bigat na nun, sakit na nun. Posible ka rin ikakasawi mo yan. Ngayon, ang problema, 450 cc, doble ang triple pa ang quadruple pa yung bigat. 450 cc. Ilang doble pa yung bigat nun. Mabigat yun. Yung 150 cc, sobrang, kahit yung 65 cc, bagsakan ka nun. Ang sakit nun. Kahit gaano pa kalaki ng katawan mo, paano pa kaya yung bata? 13 years old. Yun ang yun ang pagkakamali kasi sa akin lang dapat sana hindi nila sinabay-sabay. Hindi nila sinasabay-sabay yung malaki tsaka maliit, no? Kahit sabihin mong alam na nila yan. Alam na nila yan, eh, kagaya na,
Aksidente nga eh. Aksidente man yan, wala mang magaling sa aksidente. Kaya lang, ayun ang pagkakamali. 450cc kasi, sobrang bigat na yun. Ayun ang tumama dito sa balikat ng bata. Hindi niya nakayanan. Kaya, ayun tuloy, pumanaw tuloy. No, na anuhan ng buhay. Yun, yun ang masasabi ko. Dapat kasi, kung anong sisi ng motor ang pinatakbo mo dyan, kahit practice mo lang yan, huwag mo munang, pag may mga malalaking motor, tabi muna yung mga bata. Halimbawa, mga bata nagpa-practice. Pag sinabing 65cc, dapat 65cc lang tumatakbo nun. No? Pag sinabing, sige, dito na tayo sa malakihang motor, ay puros malaking motor na, huwag yung, kasi hindi natin alam na hindi pala kaya ng batang na mapigilan yung, talagang hindi, pag nakawala yun, wala, hindi mo na mapigilan kasi kahit malaking tao, pag na out of balance, out of control ka, hindi mo na mapipigilan, talagang matitilapong ka. Ayun yung nangyari, but nabitiwa na yung manubila eh. Kasi ang lakas nun. Ang liit ng 15 anyos. Ayun yung nangyari. Kaya yun ang pagkakamali kasi practice nga lang yun. Nag-iensayo pa lang ba? Hindi pa naman yun. Ayun, disgrasya. Ang layo nung sabi nga nung yung na-disgrasya, ang layo. Inabot pa yung, kasi yung motor kasi habang nakatayo pa yan, tuloy-tuloy takbo yan. Kahit wala nang nagmamaniho. Ayun, nangyari, nahulog yung nagmamaniho, yung 15 years old, yung motor, tuloy-tuloy, tumawid sa kabila. Nabagsakan tuloy yung si King Cobra sa balikat. Ayun, doon, nalagutan ng buhay. Kasi ang bigat no, 450cc. So, pakinggan muna natin yung sasabihin ng tatay. Ito yung sinasabi ng tatay. Para hindi nyo masasabi na gawa-gawa lang. Hindi. Ah, yun, tatay. Nakataon, pero sa isang iglap, Wow. naglaho ang lahat para kay RJ dahil sa isang aksidente. Sa kuhang ito sa racetrack, makikitang isinakay sa stretcher at dinala sa ospital si RJ. Pero tuluyan din siyang pumanaw habang ginagamot. Ayon sa ama ni RJ, humabol silang mag-ensayo nitong Miyerkules ng umaga gamit ang 65cc na motorbike. Pero sa di inaasahang pagkakataon, biglang lumanding sa bandang balikat ni RJ ang isang 450cc na motorbike na gamit ng isang 15 anyos na rider. Targa siya. Ay na-disgrasya dito. Layo ra. Nabuhian niyang motor ba? Ang motor ni tabok sa pikas. Timing yung kayong nga seconds lang yun ba nga. Dito ginuto. So, di ba? So, nakikita natin sa ama ng bata. Talagang masakit. Kahit ako nasasaktan din ako. Alam mo kasi, ako, sa totoo lang, no? Ganun na kung ano yung pinagdaanan ko. Iba kasi ako talagang ako ang gumagawa. Ngayon, tayo, may mga anak na tayo. Ako, lalo na ako. Gusto ko kung ano yung pinagdaanan ko, madaanan ng mga anak ko. Kaya lang, ang importante, guidance pa rin. Kailangan ng guidance, no? Kasi, alam nyo kasi kung bakit. Yung mga bata kasi, lalo na nakikita nila yung tatay nila, yun ang ginagawa. Mas matindi pa sa iyo yan. Kung anong ginagawa mo, mas matindi pa sa iyo. Kung magaling ka, talagang gagalingan pa niya na mas magaling pa sa kaya kailangan ng guidance mo, pipigilan mo, kontrolin mo. Ayun.
Kaya nakikita ko sa ama ng bata, kakawa, di ba sabi niya, yung location ng anak niya malayo. Oh, di ba totoo? Hindi tayo gumagawa ng istorya. Yung location ng anak niya, tsaka yung nadisgrasya, malayo. Hindi nadisgrasya yung anak niya. Sa makatuwid, hindi nadisgrasya. Ano? Malinis yung takbo ng anak niya. Doon sa kabila, nadisgrasya yung 450cc. Nahulog, nabitawan yung manubila. Ayun, tinakbo nga nila. Tinulungan, nilagay sa stretcher. Kaya lang, tuloy-tuloy yung motor na bitawan, doon bumagsak sa isang bata, doon sa King Cobra na 65cc ang ginagamit. Eh, itong gamit ng isa, 450cc, ang bigat na. Pag 150 nga, sobrang bigat na. Paano kayong 450cc? Yung 150cc, yung pang trail ko, 150cc. Yung 125 na lang, ang bigat. Paano pa kaya yung 450cc? Kaya doon nagkamali. Hindi man nagkamali. Ah, anong ibig natin sabihin nito? Pagkukulang. Kaya ako, minsan, gusto kong, pero hindi ko, gusto kong sumaya, pero hindi ko kaya kasi nakikita ko, ama kasi tayo, no? Magulang tayo. Kaya, ang sakit, ang sakit. Kawawa yung sinasabi ng ama. Tanggap na niya, pero may sinasabi niya na sana isang sample na to, lesson learned sa mga organizer. Tsaka may sinabi po nga siya tungkol sa gobyerno. Totoo yun, na dapat suportahan ang mga ganito. Kasi itong mga bata to, ayaw mga ganon. Pang ano lang yan, barangay-barangay, taon, pampasaya lang ba? At least may kasayahan sa darating na pista. Kaya lang hindi natin alam kung mamarapati natin, no? Talagang bigyan natin ng pansin. Hindi lang hanggang dyan. Pwede rin ipambato natin kung may suporta tayo. Pambato natin sa ibang bansa. Ganon ako. Ganon. Sana pati ako. Ganon yung plano ko sa mga bata. Kasi talagang ako sa sports. Kaya lang, bihira kasi yung gobyerno natin walang suporta. So,